Ang unang ginawa ng babae matapos ang paghihiwalay sa kanyang lalaking asawa na walang kwenta, ay ang pagbalik sa bahay ng asawa kasama ang mga katulong. At walang awa niyang dinala lahat ng kanyang mga dote, pati na ang damit ng kanyang biyenan. At ang mga hairpin sa ulo nito ay hindi niya iniwan. Ginawa ng babae ang lahat ng ganito kaseryoso, dahil ilang araw lang ang nakalipas. Ang lalaking asawa niya ay pinilit siyang pumayag na kumuha siya ng ikalawang asawa. Hindi na kinaya ng babae. Direktang nagpa siya na makipaghiwalay sa lalaking walang kwenta. Kaya may babaeng dumating para kunin ang kanyang dote. Nang bumalik ang lalaking walang kwenta sa bahay, nakita niya na walang laman ang loob ng bahay. Tanging kalahating larawan na lang ang naiwan. Galit siyang nagdudukot ng paa sa lugar. At agad na nagpa siya na hanapin ang babae para magpaliwanag. Sinubukang kunin muli ang dote ng babae. Ngunit sa oras na iyon, ang babae ay nakipaghiwalay na. At nagdiriwang ng kanyang paglaya mula sa lalaking walang kwenta. Handa nang harapin ang bago niyang buhay. Ngunit biglang lumabas ang lalaking traidor. Hawak ang babae. Malakas na sinaway ang babae na ang pamilya niya ay bumagsak na. Walang ibang lalaki ang magpapakasal sa kanya, kundi siya lang. Pinilit ang babae na kunin ang kanyang dote. Hindi niya alam na ang babae ay pinaghahanap na ng matchmaker ng bagong mapapangasawa. Sa oras na iyon, dumating na ang lalaking ikakasal dala ang dote papunta sa kasal. Pero ang hindi alam ng babae ay, hindi ang nakatakdang manghula ang magiging groom, kundi ang prinsipe na pinaloloko ang emperatrice na bumalik sa palasyo. Para dito, naghanap din ang prinsipe ng isang matchmaker para mag-ayos ng kasal. Ngunit sa isang pagkakataon, nagkamali sila at naging magkapareha. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, inilagay sila sa iisang lugar. Ginoo, dumating ka na rin pala. Ikaw ba ang matchmaker na nagpakilala sa akin? Siyempre, ako yun. Bakit ka pa ngayon dumating? Sabi natin maghihintay ako sa labas ng opisina. Nakuha ko na ang isang lihim na aklat. Tapos pupunta na tayo sa manghula para magpakasal, di ba? Matapos ang maikling usapan nila, napansin ng prinsipe na ang pinili sa kanya ng manghula ay isang babae na may dalawang kasal na. Nagtataka siya sa loob, kaya nagtatanong siya sa kanyang tagapaglingkod sa likod. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit ang nahanap mo sa akin ay isang ikalawang asawa? Hindi ko rin alam. Alam ko nga. Bago pa man maintindihan ng prinsipe ang sitwasyon, hinila na siya ng babae sa harap ng isang traidor na lalaki. Sabi niya, mula ngayon ang prinsipe ang kanyang asawa. At pinakiusapan ang traidor na lalaki na lumayo na sa kanya. Pagkatapos, dinala niya ang prinsipe sa bahay ng isang matchmaker na inihanda na para maghanda sa kasal. Miss, nasaan ang matchmaker sa East Street? Gusto ko rin pumunta bukas. At tayo rin, di ba? Miss, ganito na lang, simple lang ang kasal nila. At palagi pa rin akala ng babae na si prinsipe ay isang manghula para hindi maibunyag ang tunay niyang pagkatao. Pinayuhan ni prinsipe ang kanyang mga tauhan na kausapin muna ang emperatrice upang maitago ang kanyang tunay na pagkatao. Pagkatapos ay dinala ang babae sa isang lumang bahay at sinabi sa kanya na dito naninirahan ang kanyang lola dahil sa masamang kalusugan upang magpagaling sa kanayunan. At ipinaabot na labis na gustong makita ng lola na siya ay mag-asawa at magkaroon ng anak. Kapag nakita ng lola ang babae, tiyak na magiging masaya siya. Kaya't dinala niya ang babae sa loob ng bahay. Ngunit hindi alam ng babae pagdating niya sa bakuran, ay nakita niyang ang lola na sinasabi ng prinsipe ay nagmamalupit na may hawak na malaking kutsilyo. Isang galaw lamang at nahati na ang batong mesa. Sabi mo masama ang kalusugan ng iyong tiyahin. Dahil nga masama ang kanyang kalusugan, kaya pinayuhan siya ng doktor na maglakad-lakad ng madalas. Bakit hindi mo siya tulungan sandali? Maligayang pagdating, Emperatrice. Narinig ng Emperatrice ang ingay at lumapit. Nang makita ang napakagandang manugang na babae, labis siyang natuwa sa puso. At lihim na pinabilis ang prinsipe. Nadalhin agad ang babae bilang prinsesa ng prinsipe. Ipinaliwanag ng prinsipe sa lola niya na ikinasal siya sa isang babae mula sa masa. Kung malaman ito ng ama, siguradong magagalit siya ng sobra. Nang marinig iyon, hindi na pinansin ng Empress Dowager ang prinsipe. Agad siyang natuwa at humarap ng masaya. Gusto niyang bigyan ang manugang na babae niya ng isang regalo. Sa unang pagkikita, bibigyan ka ng lola mo ng isang regalo sa pagkikita. Ito ay 1,900,000 na yaman. At ito pang bracelet. Gawa ito ng Milan ice cream agate mula sa kanluran. Tanggapin mo na lahat, hahaha. Napakaraming regalo. Pinagkakamalan ng mga babae na nagbibiro ang Empress Dowager. Pagkikita pa lang, nagbibigay na ng paanyaya. Hindi ba sobra-sobra naman ang pagyayabang nito? Mahilig lang talaga magbiro ang lola ng emperador. Ang mga silver notes na ito, pawang peke lang. Kagaya lang ng pagpasok mo, gusto mo lang mapansin. Naintindihan ko, salamat sa paunang regalong ni lola. Pagkatapos nito, gagamitin ko ang mga salaping ito para bumili ng malaking bahay. Pagkatapos, bibili pa ako ng 3,000. Ipapadala ko ang mga alipin para dalhin ka dito.
Para masaya ka. Ay, sige, sige. Mas gusto ko ng kasama ang manugang na babae. Inay, inay. Gutom na ako, Xiao Bao. Mama, dalhin ka na agad sa hanap buhay. Ito ang anak ninyo. Mama, gutom na ako. Ito ang anak ninyo. Ako ito. Ito ang ating anak. Ay, Lola. Sa totoo lang, matagal na kaming magkasama ni Mengni. Pero ayokong masyadong maaga akong maipit sa isang babae. Kaya't nagdesisyon akong makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko rin alam na nagdadalang tao siya sa anak ko. Ngunit nang magkita kami muli ngayong taon, nakita kong napakahirap ng buhay nila bilang mag-ina. Nagpasya akong maging isang responsableng lalaki. Sumpain ko ang mga walang responsibilidad na mga lalaki. Umalis na ako, ay, Lola. Lola, Lola. Tumigil na kayo. Hindi si Xiao Bao. Iniwan kanya at ang nanay mo. Hindi ka ba galit sa kanya? Sabi ng tatay, magiging mabuti siya sa akin at sa nanay ko sa hinaharap. Gusto ko ang tatay ko. Wala nang tatay si Xiao Bao na mag-aaruga sa kanya. Ayaw ko rin na sa hinaharap wala na ring tatay na mag-aaruga sa akin. Xiao Bao, magtiwala ka. Sa hinaharap, tiyak na mamahalin ka ng tatay mo ng buong puso. Ayos, ayos, ayos. Lola, pag nakita ko si Xiao Bao, naaalala ko ang iyong ama noong bata siya. Kamukha ba ni Xiao Bao ang iyong ama noong bata siya? Ay naku, si Xiao Bao natin. Sobrang kamukha siya ng iyong ama noong bata siya. Dahil siya ang tunay na apo ng pamilyang Zhao. Dapat ipasa na sa kanya ang mga ari-arian ng pamilyang Zhao. Anong mga ari-arian ng pamilyang Zhao? Ang lola ko ay may maliit na sirang bukirin sa probinsya. Matagal nang walang nag-aalaga. Palagi kong gustong humanap ng tagapagmana. Oh, salamat po, tita. Siguradong palalaganapin ni Little Bao ang Zhang family. Sige, sige, napakaganda niyan. Ay, Little Bao. Talagang nakakatuwang tao siya. Pero sobrang komplikado ang palasyo. Hindi ko siya maaring isali. Nagpakasal siya sa akin. Para lang pasayahin ang kanyang lola. Marahil ay hindi niya ako gusto. Ngayon, kanya-kanya na tayo. Dapat na tayong maghiwalay. Nangako ako kay Xiao Bao na hindi ko siya pababayaan na walang ama. Paano mo naman mapapaniwalaan ang sinasabi ng bata? Nang maghiwalay ang ina at ang lola. Sabi ng lola mo, huwag kami ihiwalay bilang isang pamilya. Kung gusto mong makita si Lola at si Xiao Bao, hindi ka alam kung saan hahanapin. Lahat ng kamag-anak ko sa bahay bakasyon ay pumanaw na. Ngayon naalis na ako sa angka ng Chen. Wala na talaga akong mapuntahan. Alam ko ng isang bahay na bagay para sa iyo. Malapit din ang paaralan. Para sa mga bata na mag-aral. Talaga, sige, sama-sama tayong tumingin, ganyan. Ang bahay na ito ay talagang mula sa mayayamang pamilya. Ang lambot ng carpet na ito. Tama bang Persian carpet ito? Ang sarap umupo sa silyang ito. May amoy pa ng kahoy. Pwede bang dito na lang ako tumira isang araw? Kahit ang vase ay napakadetalyado. Ito ba ay mula sa opisyal na kilong? Mukhang mula pa ito sa dinastyang Song. May inscription ni Wang Anshi. Mga antigong bagay. Mahal ba ang lugar na ito? Ito ay bahay ng isang malayong kamag-anak ko. Lumipat na silang lahat sa Jiangnan. Hindi na sila babalik dito. Isang dalawa na pilak lang. Ibebenta ko sa'yo. Isang dalawa na pilak. Ibebenta ko na sa iyo. Isang leang. Ganun pala. Hindi naman sila kulang sa mga perang papel. At madalas din silang tumulong sa kapwa. Dapat sana ay ipagkaloob ko na lang itong bahay na ito. Sobrang labis na ang singilin ka ng isang leang na pilak. Sobra pa ba ito? Ang laki ng nakinabang ko. Hindi ba ako magkakaroon ng kaparusahan? Ngunit ngayon ay ang araw ng pag-alis ng sumpa ng Badha upang iligtas ang hari ng langit. Sabi ng tatay mo, ikaw ay may magandang kapalaran ngayon. Talagang lahat ng iyong makakasalubong ay mga magagandang bagay. Kung tatanggihan mo ang mga magagandang bagay, sa kakaparurusahan ng Diyos. Ngayon umaga, talagang nagbasa ako ng kapalaran. Ganito ang sinabi ng mga simbolo. Hindi ko akalain na napaka-accurate ng iyong hula.
Accurate ba o hindi? Binili na ng inang ito ang lugar na ito. Mula ngayon, dito na ang ating bagong tahanan. Yay, Itay. Mula ngayon, matutulog ka kasama si inang. Matutulog si maliit na kayang mag-isa. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, nakahanap kami ng ganitong magandang lugar. Itong malalim na tahanan, nakakatakot din para sa amin ni maliit na mag-isa dito. Mas mabuti pang manatili ka na lang dito. Sa bagong taon, binibigyan ka ng pinakamalaking swerte para sa nanay. Hindi na kayo pwedeng maghiwalay kailanman. Sa ganitong malaking bahay, iniwan sila mag-ina pero hindi tama. Kung sakaling may masamang tao, magiging masama iyon. Dahil nagsalita na si Xiao Bao. Kaya hindi ko pwedeng hindi sundin ang utos, ha? Ay. Sobrang hangal si Quizush. Paano niya magagawang magpabaya dahil lang sa isang sirang tatak? Sampal na ilang beses ang ibinato sa'yo. Sisi kay Shen Menglin ang babaeng iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganito katindi ang galit ng Ginoo sa akin. Nakakabahala talaga. Paano nakapasok si Shen Mengli sa mga makapangyarihang tao sa palasyo? Naku, hindi lang niya naubos ang dote. Kundi pati ang aking apo ay dinala na. Hindi ko alintana, kailangan mong ibalik ang aking apo. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, nanay. Yung maliit na kalokohan, hindi talaga anak niyo yun. Yung maruming babae na si Shen Mengli. Sa mga taong ito, hindi ko na siya nilapitan. Anong sinasabi mo? Yung maliit na kalokohan, hindi talaga anak niyo yun. Yung maruming babae na si Shen Mengli. Sa mga taong ito, hindi ko na siya nilapitan. Anong sinasabi mo? Araw ng kasal. Ibinigay ko ang pagkadalaga ni Shen Mengli sa isang mataas na opisyal ng hukuman. Inakala kong ito ang pagkakataon para makamit agad ang tagumpay. Ngunit hindi ko inasahan na hindi siya kikilala. At nagdadalang tao pa ako. Ibig sabihin, hindi anak mo ang maliit na treasure. Kung ganoon, ang perang ginugol mo para sa kanya, ay nasayang lang ba? Sige na, wag mo nang sabihin pa. Dapat ay narinig na ito ni Wan-er. Siguradong hindi siya magiging masaya. Wan-er, bakit ka nandito? Balak ko sanang bukas pumunta para makipag-usap sa biyanan tungkol sa pagpapakasal sa iyo. Tanong ko sa iyo, si Shen Mengli ba ay inalis ang buong Chen Mansion? Gusto mo bang ipakasal si Kay Wan-er dito at harapin ang galit ng lahat? Wan-er, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Balak ko sanang ayusin ang usapan kay Shen Mengli. Pero hindi ko alam kung saan siya kumuha ng isang gwapong lalaki. Ito ang gamit ng gwapong lalaki na iyon. Sabi ng biyanan ko, isa raw itong bagay ng isang makapangyarihang tao sa palasyo. At pinayuhan niya akong huwag siyang galitin. Wala rin akong magawa. Nalilito na ang tatay ko. Si Shen Mengli ay hindi lumalabas ng bahay. Paano niya makikilala ang mga tao sa palasyo? Posible ba iyon? Si Wan-er, ang iyong ama ay dahil sa pirasong ito ng sirang karatula, ay nakapagbigay ng ilang sampal kay Shijun. Kailangan mong makipag-usap ng maayos sa iyong ama. Ikaw, walang silbi mong matandang buto. Nawala na ang lahat sa bahay. May mukha ka pang magsalita. Huwag nang mag-ingay. Bukas ay pupunta ako sa korte ng kriminal. Maraming benepisyo sa korte ng kriminal. Kapag kumita ako sa hinaharap, ibabalik ko ang lahat ng mga bagay na inalis ni Shen Mengli. Yeswe, talagang walang silbi. Kung hindi ka lalabas, ako ang lalabas. Hindi ko siya bibigyan ng magandang pakikitungo. Akala niya madali akong bulahin, si Kay Wan-er. Miss, anong nangyari? Hindi nasiyahan ang mga bisita sa kargamentong ito. 3 araw pa lang tayong nagtatrabaho sa tindahan ng tela. Araw-araw may iba't ibang bisita na nagpapahira. Mukhang may tao talagang sinasadya tayong guluhin. Si Kay Wan-er. Mukhang siya ang may kagagawan sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Miss, baka mas mabuting umiwas ka na lang. Dahil siya ay nakatuon sa akin. Kung hindi ako magpapakita, paano siya titigil? Kay Wan-er, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit hindi ka nagtago? Bakit ako magtatago? Nakabawi ka sa isang sandali, ngunit hindi sa isang buhay.
Naitago mo sa tatay ko. Ngunit hindi mo ako maitatago. Nasaan ang taong may badge na hinahanap mo? Agad mo siyang ipakita sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matagal na akong nakikipag-ugnayan. Sa tindero ng tela na si Wang, hindi lang ito 1 araw o 2 araw. Hahaya pa ngang nagsisinungaling na may mataas sa palasyo na sumusuporta sa kanila. Ginoo. Wan-er, gusto mo bang pumatay? Ang tatay ko ay opisyal sa mga kasong kriminal. Kahit pumatay pa kayo, hindi ako mag-aalala. Hindi na ako mag-aalala. Asawa ko. Shen Mengli. Ngayon, gagupitin ko ang mukha mo. Tingnan natin kung paano mo pa ako hubugin. Nabaliw ka ba? Tawagin niyo na ang tao. Huwag kang lalapit. Nabaliw ka na, tawagin niyo ang tao. Naghahanap ka ng kamatayan. Binalaan kita. Kung may mangyari man sa aking asawa ngayon, papatayin ko ang 9 na angka ng pamilyang Kui. Magtiis ka. Dadalhin kita sa klinika. Sandali, hindi tayo aalis hanggat hindi natin nalilinaw ang usapan. Walang sinuman sa inyo ang makakalabas. Kui Wan-er, hindi ako kailanman nananakit ng babae. Huwag mo akong pilitin. Nakausisa na ako. Isa kang mabangong manghuhula. Nagpapanggap bilang isang malaking tao. Ngayon, iwanan mo si Shen Mengli. Kailangan ko siyang kausapin ng maayos tungkol sa usapin ng dowry. Kung hindi, seryoso kang nanapak. Di ba't hindi ka man lang mananakit ng babae? Paano mo masasabi na tao ka? Ang laki ng loob nyo. Na makasakit sa aking mga bisita. Siya ang una nagsimula. Tumahimik ka na. Si Ginoong Wan-er ay perla sa mata ni Assistant Magistrate Kui ng kagawaran ng pagsasakdal. Ilang ulo ba ang mayroon kayo na naglakas loob na makipag-away sa kanya? Si Wang Sanggi ay sinabuya ni Kui Wan-er ng mainit na tsaa sa mata. Kaya hindi nakatiis ang aking asawa na turuan siya. Ang ginawa ko ay nilagyan kita ng mainit na tsaa para linisin ang iyong mga mata. Para hindi ka mag-isip na ikaw, isang mababang babae, ay may karapatan sa lahat. Shen Mengli, ilang araw ka palang nagtatrabaho dito. At na-offend mo na ang malaking kliyente ng aming tindahan. Kailangan mong magsumamo kay Miss Wan-er at umamin ng pagkakamali. Hindi mo alam ang tama at mali. Paano mo ako pinahiya sa harap ng lahat? Pinapagalitan ko lang ang mga tauhan ko. Ano ang kinalaman mo dyan? Ginoong Wang. Nabugbog ako sa ilalim mo. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, babalik ako at sasabihin ko sa tatay ko. Para ipagawa niya sa ibang lugar ang cotton jacket ng kagawaran ng hustisya. Ay, wag naman. Binibining Wan-er. Ayusin na natin sila ngayon. Bibigyan kita ng katarungan. Shen Moli at Kiao Xixi. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Isa kang manghula. Alam mo ba, malapit ka nang magkaroon ng malaking problema. O talaga ba? Paano mo nalaman? Ikaw ang malas ngayon araw. Paano ko nasabing ikaw ang swerte mong tao ngayon? Sa harap ng kamatayan, matapang ka pa ring magmura sa akin. Sasabihin ko sa'yo, may 20 lalaking malakas ang katawan dito na inaalagaan ko. Kapag nailabas ko na silang lahat, tingnan natin kung sino ang mas maswerte. Umalis ka na, yung mga nagtatrabaho ng mabigat. Hindi mo alam ang limitasyon sa pag-atake. Talagang mapapahamak ka sa suntok. Ngayon, natatakot ka na. Shen Mengli, ikaw at itong maliit na puting mukha, ay dapat lumuhod at magbigay ng 100 malalakas na ulo. Bibigyan ko ng awa si Wang Sanggi at palalayain ka.
Sun Wan-er, huwag kang masyadong mang-api. Walang dapat ipag-alala. Iwanan mo ito sa akin. Mayroon kayong ginagawa dito para sa mga damit ng hukuman. Mukhang ito ay mula sa mga imperial na negosyante. Sige, medyo may alam ka. Ang tindahan ng tela ko ay isang royal na negosyo na inaprubahan ng siliyuan. Kahit ang prinsipe ngayon ay bumibili ng tela sa akin. Mayaman ako at may koneksyon. Madali lang kitang patayin, parang pagpatay sa langgam. O, sa ganyan pala. Kilala mo ang prinsipe ngayon, haha. Siyempre, pumupunta ako sa tahanan ng prinsipe. Parang umiinom ng malamig na tubig. Ang tagapamahala sa tabi ng prinsipe ay matalik na kaibigan. Longfi, bakit naman ganitong pangit ang napili mong asawa? Talagang kasalanan. Ay, Zhao. Ginoong Zhao. Ano ito? Mayroon bang iniisip? Ay naku, Ginoong Huang. Ay naku, anong dahilan ng pagbisita mo rito? Kilalang tao ba ito? Hihi, mukhang pamilyar. Ah, naalala ko na. Yung si Wang Wang mula sa Songbu. Wang, ano nga ulit? Wang Bagaozi. Sabi nila maganda ang mukha ko at mahabang buhay. Kaya binigyan nila ako ng ganitong magandang pangalan. Naalala mo pa ba? Ah, ikaw ay Wang Bagaozi. Si Wang Sanggi ay laging mapanlinlang at mapanirang puso. Tiyak na may koneksyon siya. Kung makuha ko siya, malaking tulong ito sa pamilya kong Kui. Magandang araw po, Ginoo. Sino po kayo? Sino po kayo? Ako po si Kui Wan-er, anak ng opisyal sa Departamento ng Pagsasakdal. Kanina po ay pinagsamantalahan ng mga masasamang tao. Pakiusap, Ginoo, tulungan niyo po akong maghiganti. Sandali, ano po ang nangyayari? Ginamit niya ang mainit na tsaa para sunugin ang mga mata ng asawa ko. Sinampal ko siya. Diyos ko. Ayaw na niyang mabuhay. Mahal na Ginoo, pakiusap na maunawaan. Sila ang mga mapanlinlang na mag-asawa na nagkakaisa. Nanghihingi ng pera sa iba. Kahit kanina ay nanakit pa sa akin. Hindi natin sila dapat palampasin. Pwede akong maging saksi. Totoo ngang binugbog nitong manghula si Miss Kui. Ikaw ang pinakauna sa lahat, Wang. Ikaw ba ang mag-ulat sa pulis? O magpaparusa ng lihim? Sabihin mo lang ang salita. Ano, ako ang pinakamalaki. Ikaw na walang hiya, gustong pumatay sa akin. Ipapasa ko sa iyo ang mga bagay dito. Dadalhin ko muna kayo sa ospital. Naiintindihan ko. Hinto, sino ang nag-utos na umalis kayo? Gago kang hayop, gusto mo pang mabuhay, tumahimik ka na. Ibalik mo ang aking alipin. Hindi ko maintindihan. Pakiusap, ipaliwanag mo. Ah! Lahat ng tatlo ay umalis na. Dali, tawagin mo ang mga tao para pigilan sila. Ikaw na walang kwenta. Sa pagkakataong ito, talagang pinahirapan kita. Ikaw, mapagkunwari. Sa pagkakataong ito, talagang pinahirapan kita. Yung angkan mong Wang, niyayang mong saktan ako. Sasaktan kita, kayong walang hiya at walang utang na loob. Huwag mo nang isipin pang pumasok sa negosyo ng hukuman. Ang tatay mo ay opisyal sa hukuman. Hindi siya ministro sa hukuman. Ayaw mong gawin, sige lang. Mag-iwan ako ng tela para sa inyo, pangbili ng kasuotan sa pagluluksa. Pinagsamahan nila ang pagtulungan para manakit sa akin. Kailangan mong ipaglaban ako. Huwag mo nang makipagtalo sa akin. Karapat dapat ka pa ba? Si Shen Mengli ay isang napakasamang babae. Bakit niyo siya nilalapitan? Pinoprotektahan niyo siya. Kung magpapakasama ka pa, ipapalo ko ang bibig mo. Lolo at mga ninuno ng emperador. Hindi alam, hindi nagkasala. Bigyan mo na lang ako ng 100 para mabuhay. Ay, ang kapalaran ay dala ng sarili. Kung bibigyan ka ng 100 para mabuhay, nakadepende sa iyong asal. Paano ka kakain kung ganyan ang pagkakaurap? Ngayon, kung aalisin ang gamot, hindi na ito sapat. Ay, sabi ng doktor, wala nang problema. Hindi makita niyang King ang pagkain. Maaari kong ipakain sa iyo ang aking ama.
Kumain ka ng iyong pagkain. Kumain ka rin. Nanay, busog na ako. Ilang subo lang ang kinain mo, busog ka na. Sobrang dami ng pagkain ng aso. Siguradong di ka na makakain ng ulam. Gusto mo bang mapalo? Hindi ako papayag na mapalo ako ng nanay. Tama nga. Bakit natatakot si Ginoong Huang ng tindahan ng tela kay Ginoong Huang? Hindi ko rin maintindihan kung bakit ito. Baka may malalim na dahilan talaga si Ginoong Huang. Tingnan mo ang suot niya araw-araw, mukhang mayaman siya. Hindi tulad ng karaniwang tao. Tingnan mo ang suot niya araw-araw, mukhang mayaman siya. Hindi tulad ng karaniwang tao, di ba? Baka ang tawag na Guan Shai. Ay may posisyon talaga sa gobyerno. Nga, tingnan mo, araw-araw hindi naman siya nagtatrabaho ng tama. Talagang nakapaligid ka lang para matutunan ang manghula, grabe. Hindi ko rin maintindihan. May tanong ako sa'yo. Anong tanong? Noong ika-7 taon ng Agosto, sa gabi ng Kiksi, anong ginagawa mo pa noon? Paano ko makakalimutan? Ako mismo ang nagpakasal kay Chen Shaijing noong araw na iyon. Araw ng pag-aasawa. Hindi siya pwedeng makasama ko. Mukhang hindi siya ang babaeng iyon 5 taon na ang nakalipas. Ang iba ay bagong kasal. Nag-aalaga ng asawa at mga anak. Pero ako, nagtiis ng 5 taon sa pamilya Chen. Naranasan ang 5 taong paghihirap. Ang kapalit ay isang pusong walang awa. Minsan, hindi talaga patas ang tadhana, inay. Huwag kang malungkot. May bagong ama na tayo ngayon. Magiging mabuti ang bagong ama sa atin ng nanay mo. Marami na kaming natanggap na kabutihan mula kay Ginoong Zhao. Hindi na natin dapat siya pasanin pa. Hindi ba dapat nagtutulungan ang isang pamilya? Sana nga siya ang aking mister, ang saya sana. Maging mabait ka, bunso. Kailangan nating maging matatag at magsikap. Hindi tayo dapat maging pabigat sa iba. Ipinadala siya ng langit sa harap ko. Marahil ito ang pinakamainam na ayos. Kahit ano pa man, hindi ko na siya pahihirapan pa. Huwag kang mag-alala, tutulungan ko siya. Simula ngayon, magiging maswerte ka. Sana nga. Nga pala, hindi ko naman balak bumalik sa bukid. Bukas, pagkatapos ihatid si Xiao Bao. Sama-sama tayo magtinda. Makatulong din kahit papaano. Magpapalako. Manghula. Halos kalahating araw na wala pang nabibenta. Pero may time pa siyang matulog. Umuuwi man o pumunta, mula Malaysia hanggang Hong Kong. Maglakad-lakad, tingnan-tingnan. Tumayo ka sa harap ng tindahan. Anong ginagawa mo? Kailangan sumigaw para makabenta. Kung hindi, walang benta. Tutulungan kita sa pagsigaw. Hindi na. Gawin mo ang trabaho natin. Nakasalalay ito sa kapalaran. Ang tinatawag na daan ay para sa mga may kapalaran. Darating siya kapag tamang panahon na. Pakibasa nga ng kapalaran ko. Sabi ko nga, Tara, may silbi ba? Babae, tamang tao ang nahanap mo. Sobrang tumpak ng mga hula ng asawa ko. Magsalita ka. Gusto ni Mengying na mag-set up ng tarot reading. Ihanda mo na. Huwag magpahalata. Huwag mag-alala, mahal na Ginoo. Sasagutin ko ito. Alaynan. Maghahanda ako mamaya. Sino ang nag-utos sa akin na magpanggap na ganito? Magpanggap na babae. Ay naku, hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao sa ibaba. Tungkol sa nangyari sa matandang babae dati. Nagkamali sila. Kailangan kong personal na makialam sa pagkakataong ito. Para hindi na siya magduda sa pagkakakilanlan mo. Sakaling may dumating na tao, gawin mo na. Babaeng ito, ano ang gusto mong itanong? Tungkol ba ito sa pag-ibig? Ang sama naman ito. Alam ko medyo matipuno siya. Pero huwag kang maging sobrang diretsyo. Hindi naman siya sinasabi ikaw, miss. Okay lang, alam ko namang nakakainis ako.
Kung hindi, bakit pa nga ba magpapakasal? May alam ka pala sa sarili mo. Hindi mo ba malinaw ang mga linya sa palad? Baka maghila tayo ng palad. Isang lakad, 2 o 3 li. 4 o 5 bahay sa usok ng nayon. 6 o 7 mga pavilyon. 9 na o 10 bulaklak. Paano ito hulaan? Ito ay, sinasabi na nitong babae na nitong nakaraang 2-3 taon, nagkaroon siya ng 4 hanggang 5 kasal. Sa buong buhay niya, kailangan pa niyang magpalit ng 6 hanggang 7 pang tirahan. Kailangan pa niyang magkaanak ng 10 hanggang 8. Ang dami namang kalokohan yan. Sino ba namang tao ang magpapakasal ng 5 beses sa loob ng 3 taon? Kitang-kita mong nakakatawa na talaga siya. Hindi ako galit, masaya ako. Ang anak mo pala, sobrang tama ng hula niya. Sa totoo lang, 3 beses na akong nagpakasal nitong 2 taon. Ngayon, may 6 na akong mga anak. Natatakot lang ako na hindi magiging masaya ang natitirang buhay ko. Lalo na't may dala-dala akong maraming pasanin. Ay, karaniwan lang yan sa mga lalaki na magsawa. Dati na akong ikinasal. At may mga anak pa akong dala. Minsan ay nagiging mapanlait ang mga lalaki. Pero, dahil sa gabay ng iyong asawa, nakarelax ako. Ibig sabihin, ang magandang buhay ay nasa likod na. Basta't malampasan ang balakid na ito. Sa huli ay makikita rin ang liwanag. Miss Sixi, hindi ka ba dapat nasa bahay para alagaan si Xiaobao? Bakit ka nandito? Hindi na muna natin alintanin ang batang Ginoo. Halika, sumama ka sa akin. Gulo na ang buong tindahan ng tela. Ang tindahan ng tela ngayon ay, Miss, wala na akong kinalaman dito. Paano mo masasabi na wala kang kinalaman? Ikaw ang tagapangasiwa ng tindahan ng tela. Ako ang tagapangasiwa. Bakit hindi ko alam iyon? Kapag dumating na ang oras, ipapaliwanag ko sa iyo ng maayos. Sige, sumama ka sa akin. Bibili ako ng tela. Bumili ng tela, bumili ng tela, bumili ng tela, bumili ng tela, bumili ng tela. Huwag munang magmadali sa pag-order. Darating na ang bagong tagapangasiwa ng bahay namin. Ako ang ahente ng kagawaran ng paggawa. Narito ang mga salapi. 8 milyong tael. Binili ko lahat ng tela ng inyong tindahan ngayong taon. Ano ba ang kahalagahan ng kagawaran ng gawain? Ako ang kalihim ng kagawaran ng mga opisyal. Kung aabalahin ninyo ako sa pagbili ng tela, tatanggalin ko kayong lahat sa pwesto at sisiyasatin. Bakit ang dami ng tao? Nasaan si tagapamahala Wang? Wala na ang tagapamahala Wang. Ipinasa na niya ang tindahan ng tela sa iyo. Umalis na siya kagabi pa uwi sa kanilang bayan. Bakit kaya? Hindi ko rin alam ang sasabihin. Mas mabuti pang mawala ng pera kaysa masira ang kapalaran. Nandito ka na pala, tagapangasiwa. Mabebenta na lahat ng paninda natin. Ang babaeng iyon ang tagapangasiwa. Lahat ay ibinibigay ang pera sa kanya. Gusto kong bumili ng tela. Huwag ka munang magmadaling magbayad. Wala na kasing natitira. Walang stock ngayong taon. Sige, mag-order na lang ako para sa susunod na taon. Ako naman para sa makalawa. Ang paggastos na parang tubig at pagtanggap ng pera na parang tubig. Siguro mga tarantadong tao ang nagpasya niyan. Naku, bakit ang weird ng sinabi ko? Sa wakas, tapos na rin. Bigla na lang akong naging may-ari ng tindahan. At may lalaking nagluluto at nag-aalaga ng bata sa bahay. Sadyang talagang babaguhin ang kapalaran ko gaya ng sinabi ng asawa ko. Maganda na ang daraanan mo sa buhay mula ngayon. Lola, bakit po kayo nandito? Ay, para lang bisitahin ang apo mong asawa. Hehe, ay naku. Ayos lang naman ang lugar na ito. Narinig ko na ikaw na ang tagapangasiwa ngayon. Huwag kang masyadong magpagod ha. Sa pakikitungo sa mga customer, pwedeng paikutin lang ng konti. Hindi naman tayo naubusan ng ganoon. Hindi tungkol sa pera ang lola. Ang mga bumibili ng tela dito ay mayayaman o maharlika. May mga mataas na tao pa sa palasyo. Kung lokohin mo sila, magkakaroon ka ng problema. Anong problema? Huwag kang mag-alala kahit ibenta mo sa kanila ang mga lumang tela. Nasira at mahal. Magiging magalang pa rin sila sa'yo. Magagalang talaga. Hahaha, mukhang hindi pa gumagaling ang sakit ni Lola. Magulo pa rin ang pagsasalita mo. Shen Mengli, ikaw na salbahe. Labas ka dito ngayon din. Nana, maupo ka muna.
Ako na ang aayusin ito. Bakit ka umiiyak ng ganyan, matanda? Ay, ikaw nga Shen Mengli. Ginulo mo ang buong bahay ko. Kailangan mong magpaliwanag ngayon. Bakit ako ang kailangang magpaliwanag sa gulo sa bahay mo? Bakit ikaw lang ang nag-uwi ng lahat ng gamit namin? At nabasag mo pa ang mangkok. Ngayon, babayaran kita ng lahat ng utang mo. Paano mo gustong bayaran? Narinig ko na ang tindahan ng tela ay nakapangalan sa'yo. Naghihiwalay ka sa anak ko. Ibinalik namin ang dote. Kaya dapat hatiin mo ang tindahan ng tela sa amin. Naghihiwalay ka sa anak ko. Ibinaba namin ang halaga. Kailangan ng iyong kapareha para sa hakbang na ito. Sabi ko nga, bakit ganun ka walang hiya si Chen Shaijing? Nalaman kong mayroon siyang mas walang hiya na ina. Ikaw ang walang hiya. Ang mga regalo sa kasal ay kilalang kilala na. Hindi ka naman bumibili pero lihim mo itong itinatago. Wala akong pakialam, hindi ko ito itinatago. Kalahati nito ay para sa aking anak. Kung hindi mo ibibigay, araw-araw akong mag-ingay. Kung magagawa mong negosyo mo. Kung hindi, huwag ka nang magpakitang gilas dito sa akin. Bilang tagapangasiwa, ngayon ay magtatakda ako ng isang patakaran. Sa buong pamilya ni Chen, huwag man lang maglakad-lakad dito, tao man o multo. Walang makakapasok sa kalahati ng bahay na ito. Lumayas ka na. Ikaw pa ang may balak magtakda ng patakaran sa akin. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako inalagaan noon? Bawat tawag mo sa akin ay tiya. Napaka-sweet naman. Naisip ko ang mga panahong iyon na parang wala akong magawa. Napaka-absurd. Magaling, manugang. May galing katulad ng sa akin noon. Kung susugurin mo ako, haharapin kita. Walang katotohanan ito. Ay naku, matapang na masama. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang magpaka-arsel? Ikaw, matandang babae, na manghuli sa akin. Ngayon, hindi ako titigil hanggat hindi kita natatanggalan ng ngipin. Mag-ingat ka, Lola. Ay naku, Diyos ko. Diyos ko, nawala ang ngipin ko. Diyos ko, nawala ang ngipin ko. Ay, Lola, kung magpatuloy pa kayo, baka may masamang mangyari. Aso kang alipin, maswerte ka ngayon. Kung susubukan mo pang guluhin, ang asawa ng apo ko, hindi kita palalampasin. Hintayin mo at makikita mo. Apo, mas mabuting huwag ka nang maging tagapamahala. Hindi ito marangal. Ngayon, itinuturing na akong negosyanteng may koneksyon. Nakikipag-ugnayan pa ako sa palasyo. Hindi ba't marangal na iyon? Ikaw ang asawa ni Yur. Dahil ikinasal ka na sa kanya. Sa isang lalaking may mataas na katayuan. Mas mainam na huwag masyadong magpakita. Opo, Lola. Sa hinaharap, araw-araw na akong sasama sa inyo sa pag-inom ng tsaa at pakikinig ng opera. Sasamahan ko kayo sa kasiyahan. Ganyan ang tama. Tumigil ka, ikaw si Shen Mengli. May kailangan ka ba sa akin? Sama ka sa amin. Saan? Saan ka man dalhin, susunod ka lang. Ang daming salita. Sandali. Saan kayong tanggapan galing? Kami ay mga tauhan ng kagawaran ng katarungan. Inutusan kaming dakpin ang tao. Malala ito, siguradong si Chen Shaijing ay naghihiganti. May opisyal na dokumento ba kayo mula sa lungsod ng AC para sa pagdakip? Ang sinasabi ni Chen Lixin ay opisyal na dokumento. Sama kayo sa amin. Huwag kang gagalaw-galaw. Ikaw na matandang hindi namamatay. Maniwala ka ba na isasama rin kita? Sige, sasama ako sa inyo. May malaking problema na. Anong nangyari? Dinakip ng mga tao mula sa kagawaran ng hustisya si Senorita Shen. Siguradong siya ang ex ng asawa mo. Pagsasara ng personal na hidwaan. Tara na. May mas mahalagang bagay pa. Ano pang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng aking asawa? Yung mga walang muwang na iyon. Kinuha pa ang emperatrice. Ano? Ano bang kasalanan ko? Bakit ako ikinulong? Magtipid ka ng lakas, manugang. Hindi ka nila papansinin. Lola, pasensya na. Ako ang nagdala sa iyo sa ganito. Bodong bata, bakit mo kailangang isisi ang pagkakamali ng iba sa sarili mo? Ha ha ha. Si Shen Mengli ay pumasok sa bilangguan ng Ministry ng Hustisya.
Tingnan natin kung sino pa ang makakapag. Ano ba talaga ang gusto mo? Mababang babae na hindi marunong makilala ng kabutihan. Ayaw mong maging alipin. Kahit pilitin mo, tatanggapin ko pa rin. Ngunit ikaw pa ang nag-iiwan ng walang laman na estante. Ngayon, buong lungsod ng Beijing ay tumitingin sa ngiti ko, si Kai Wan-er. Ngayon, hindi kita bibigyan ng malupit na parusa. Mahihirapan akong maibsan ang galit. Ang mga bilanggo dito kay Shen Mengli. Matagal na silang hindi nakakahawak ng babae. Pagkatapos ng parusa mamaya, hayaan silang. Sisilungan kita ng mabuti. Sinasamantalan nyo ang kapangyarihan nyo. Magpapakilala ako sa korte para parusahan kayo. O magpapakilala ka sa korte. Depende kung makakalabas ka ng buhay mula sa babaeng iyon. Bibigay ako sa iyo ng isa pang pagkakataon. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad habang may oras pa. Ginoo, tinawag mo akong babaeng iyon, Jess. Karaniwan, ang mga concubine at mga reyna sa palasyo. Sila ang tinatawag kong mga babaeng iyon. Isang alipin ka ng aso, tinatawag kang mura pero pinapahalagahan ka. Siguradong na-stress ang lola. Lumalala ang kanyang kondisyon. Nagsasalita siya ng walang kwenta. Nangahas kang bunutin ang ngipin ng nanay ko. Babaliktarin ko ang lahat ng ngipin mo. Tawagin ang mga tao. Ano ang utos mo? Dakpin mo silang lahat at dalhin dito sa akin. Para sa akin, inililista ko silang lahat at dadalhin ko sila. Pinipigilan mo itong matandang babae na ito sa akin. Bawat isa ay responsable sa kanyang ginawa. Ako ang gusto niyong gantihan. Huwag mong saktan ang isang matanda. Tunay ngang hindi ka nagkamali sa pagpili ng tao. Kung talagang gusto mong mamatay, sasagutin kita. Lola. Ngayon lang nagsusumamo ang alagang aso, huli na. Anak, ayos ka lang ba? Mamatay ka na, mag-ingat ka, Lola. Oh. Mamatay ka na. Mag-ingat ka, Lola. Ina Feng. Kumusta ka, Ina Feng? Bobo, ayos lang ako. Ito ay yelong puso at jade. Itinatago ko sa palad ko. Napatakot ka talaga sa akin. Sa pagtangging hadlangan ang parusa ng hukom. Ngayon, ipapailalim ka sa parusa dito mismo. Ako. Nagpapakasikat kayo at nang-aabuso. Nang-aabuso kayo ng pribadong parusa. Kayo ang dapat ipailalim sa parusa dito mismo. Lola Huang. Hurry, hold him down. Hurry. Wife, hindi ito tungkol sa'yo. Basta't hindi ka na magpaprotekta kay Shen Mengli. Papakawalan kita mamaya. Pakawalan mo na ako. Kung gagawin niyo ito sa akin, hindi ko balak pakawalan ka, anak. Siguradong si tatay ang nagdala ng tao. Kayo, isang matanda at isang bata, dalawang walang kwentang tao. Ngayon, kung hindi ko kayo pahirapan ng husto, hindi ko na dapat dalhin ang apelyido kong Kui. Okay na ako. Tatay, ang baliw na matandang babae na ito ay walang galang. Katatapos lang niyang saktan ako. Kailangan mo talagang ipaglaban ako. Tatay, ano bang kalokohan ito? Anong dahilan para manggulo sa kanila? Ginoo, bayaw. Huwag kang matakot dahil lang sa isang sirang badge. Yung binigay ni Shen Mengli na batang lalaki. Kung siya talaga ay isang makapangyarihang tao sa palasyo. Paano ang kanyang lola? Ay pwedeng nakasuot lang ng bulok na damit at sako. Ano? Siya ang tiyahin ng taong iyon. Tama, siya ngayon. Hindi lang niya pinigilan ang parusa. Ginastos mo pa ang anak ko. Tatawagin ko siya ngayon para parusahan agad. Ha.
Parusahan mo siya agad. Grabe. Test ka. Ay naku. Test ka. Mahal. Tatay, nalilito ka na. Bakit ka pupunta sa audition, Itay? Ikaw na anak na walang utang na loob. Sa kamay mo pa nga nasira ang pamilya namin, Kui. Para na ring tapos na ang pagiging manugang ko. Sige na, tara na. Sawa na ba kayo sa buhay? Magbukas kayo ng daan, pakiusap. Sila, ginagamit nila ang sariling hukom. May mag-aasikaso sa kanila. Hindi mo na kailangang makialam. Tatay, bakit mo tinulungan yung walang kwentang yun, tumahimik ka? Kung magtatangka pang manguna, pati buong pamilya namin mapapahamak. Ginoo, ama ng asawa ko. Isa lang siyang siraulo. Paano niya magagawang manguna? Malugod naming tinatanggap ang prinsipe. Malugod naming tinatanggap ang prinsipe. Ang tao ay si Kui Yunlong. Malugod naming tinatanggap ang prinsipe. Siya ay ang prinsipe ng kasalukuyang dinastya. Si Shen Mengli ay hindi ba? Ako si Kui Yunlong. Malugod kong tinatanggap ang prinsipe, mahal na Ginoo. Siya ay ang prinsipe ng kasalukuyang dinastya. Si Ginoong Shen ay hindi ba may apelyidong Chen? Ikaw ay maraming beses na nagkasala. Alam mo ba ang iyong pagkakasala sa aking ina? Mahal na Ginoong prinsipe, nagawa ko na ang utos at pinakawalan na ang tao. At saka, hindi rin nila naibunyag ang inyong pagkakakilanlan. Panginoong prinsipe, pakiusap, magpatawad kayo. Bigyan niyo kami ng isang pagkakataon na makaligtas. Maaaring mapatawad ang kamatayan. Mahirap ang patawarin ang buhay na parusa. Ipapataw namin sa inyo ang parusang pagiging alipin ng 9 na henerasyon ng Qi pamilya. Lahat ng ari-arian ay isusuko sa palasyo. Salamat sa kabutihang loob na hindi ka pumapatay. Ngunit bago iyon, lahat ng mga kasangkapan sa pagpatay dito ay kailangang kunin nyo. Ang kagalang-galang na prinsipe ay isang maliit na tao. May mata pero walang paningin. Nananawagan kami sa kagalang-galang na prinsipe na magpatawad. Napakaraming mga kasangkapang pangparusa. Kahit na bakal ang katawan ay hindi kayang tiisin. Nasa inyo na ang kapalaran ninyo. Lahat ay tapos na. Sa mga araw na ito ay payapa naman. Mukhang karamihan sa mga nasa palasyo ay mga inutil na ministro. Hindi makontrol ang mga inutil na opisyal na nagwawala. Isang bihirang panahon ng kasaganaan at kapayapaan. Ginoo, Ginoo. May isang bisita rito na napakapili. Pasyalan mo na agad at tingnan. Di ba karaniwan ang mga bisita natin ay magiliw, Dithen? Ito ang babae. Pinili niya ang mga disenyo at kulay buong umaga. Nagsasawa na sa pagpili, palipat-lipat pa. Magpapababa pa ng presyo. Sabi nila galing sa General's Mansion. Mag-ingat ka. Itong bisita. Shen Mengli. Kapatid na babae ko. Sabi nila pinakasalan ka na ni Chen. Bakit hindi ka pumunta sa tatay ko para humingi ng tulong sa'yo, Yang Tsa? Ang ikalawang kapatid na babae at ang tiyahin at tiyuhin ko ay pareho lang. Makasarili at walang galang. Pinakamamahal na nakatayo at nakikita ang nakakatawa. Hindi lang ito kahihiyan, isang uri ng kagalingan. Pareho lang ang ibig sabihin niyan. Sa panaginip, ang buhay mo talaga ay napakahirap. Napalabas ka sa bahay ng asawa mo. At ang mga magulang mo sa bahay pa rin. Matagal nang pumanaw. Kaya't dito ka na lang nagtatrabaho para mabuhay. Magkano ang kinikita mong buwan dito? May 1 o 2 silver ka ba? Sa totoo lang, ako ang may-ari dito. Tayo ay isang pamilya. Bakit ka pa nag-imbento ng kasinungalingan sa akin? Ang tindahan ng tela na ito ang pinakasikat sa imperial na lungsod. Ang mga binibenta dito ay para sa mga opisyal. Mengli, bilang nakatatandang kapatid, kailangan kitang pagsabihan. Ngayon, ikaw ay isang inabandunang asawa na.
Dapat mong matutunan ang magtipid. Huwag ka nang magsuot ng ganitong mamahaling seda mula ngayon. Yung pagkahilig mo sa pagpapanggap, dapat mo nang baguhin yan. Ginoo, noong nakaraang buwan, kumita tayo ng 70 milyon leyang. Pagbawas sa mga alay sa palasyo, nakapag-ipon tayo ng mahigit 50 milyon. Pakita ko sa inyo. Hindi na kailangang ipakita sa akin ang ganitong maliit na halaga. Bahala ka na sa pagpapasya mo. Tita, nasaan ka na kanina? Talaga bang iyo itong tindahan ng tela? Talaga bang iyo itong tindahan ng tela? Mengli, hindi ko akalain na ganito ka nakaswerte ngayon. Bakit bigla ka na lang pumasok sa ganitong malaking negosyo? Hindi ko naman ito gusto. Pinilit lang akong ipasa sa akin ng iba ang negosyo. Kapag dumating ang swerte, hindi mo ito maiwasan. Yung mga mayayamang binata, mahilig magbigay ng pera sa mga kabit nila para sa negosyo. Baka naman si Shen Mengli ay may nag-aalaga na sa kanya. Mengli, ang pagiging nag-iisa ay hindi naman pang matagalang solusyon. Baka gusto mong ipakilala ko sa iyo ang ilang pamilyar na lalaki. Sa totoo lang, may bago na akong asawa. Talaga namang nakahanap siya ng mayaman. Sobrang walang hiya ng taong iyon. Siyempre, magandang bagay ang magkaroon ng pera. Ngunit dito sa ilalim ng emperador, ang kahit 1 milyong liang na kayamanan ay hindi gaanong halaga. Kailangan pa rin niyang humanap ng may kapangyarihan at mayaman na asawa para makasigurado siyang magiging maayos ang buhay niya. Matigas ang ulo kahit na mamatay na. Siguro sobra na ang inggit mo hanggang sa magalit ka na. Tita, hindi ka pa rin bayad sa utang mo, di ba? Marami akong koneksyon sa mga makapangyarihan dito. Baka gusto mong ipakilala pa kita sa ilan. Ayaw ko na, pero kung sakaling magkita tayo, sasabihin ko na rin sa iyo. Sa loob ng ilang araw, ikakasal na ako sa 2 anak ng punong ministro. Bukas ay gaganapin ang salu-salo para sa kasunduan sa Tee Tower. Sakto lang na makikita mo ito. Huwag kang parang pera na walang tigil. Punong-puno ng amoy ng tanso. Ang 2 anak ng punong ministro ay hindi pa ba 1 buwan. Kumusta? Natakot ka ba? Hehe, medyo nakakatakot nga. Ayos na ang tela mo mula sa tindahan. Wala namang masyadong dapat ipuna. Ibigay mo sa akin ang bawat isa. Para itong regalo ng kasal ko, ha? Kailangan lahat, ha? Bakit ayaw mong ibigay, ha? Sa negosyo, ganito talaga. Dapat matalino ka sa isip. Sa hinaharap, marami pa akong pagkakataon na susuportahan ka. Nagliyab ang apoy buong araw. Sumasakit na ang leg ko. Little King, bumalik ka na. Asawa, nakauwi ka na. Ilang beses nang sinabi ni inay na huwag kumain ng kambing. Hindi pwedeng kumain ng kambing. Binili niya ito sa akin noong maaraw na araw. Pwede bang tanungin muna ako bago bumili ng ganyan sa susunod? Magkakaroon ng pantal si Little Bao kapag kumain ng kambing. Pasensya na. Dahil sa amoy nito, gustong-gusto ni Little Bao kumain. Kaya bumili ako ng kaunti. Kahit si Cold Father ay nagkapantal din. Allergic ka rin sa karne ng tupa. Alam mo namang allergic ka pa, sumama ka pa sa kanya kumain. Sabi ni Xiao Bao, isang tao, hindi masaya kumain mag-isa. Kaya sinamahan ko siya. Sabi niya, makinig ka lang. Sino bang mag-aakalang ako ang tatay ni Xiao Bao? Yun. Pupunta muna ako sa pag-aayos. Ay. Walang problema. Bukas pupunta ako sa kasal ng pinsan kong babae. Magpapahinga muna ako. Si inay ba ay nakatakdang magpakasal sa kamag-anak na yang tao? Palagi niyang inaapi ka. Mas mabuting huwag ka na lang pumunta. Maaga namang pumanaw ang lolo at lola mo. Ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ni inay.
Kahit papaano, kailangan mong dumalo at magpakita. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na, kaya ko na ito mag-isa. Kahit na magkasama tayong nakatira sa iisang bubong, palagi siyang sinasadya na lumayo sa akin. Ang puso ng babae ay parang karayom sa ilalim ng dagat. Talagang hindi nagkamali ang guro. Ang lokasyon ng Zai Building ay ang pinakamahirap tukuyin. Dahil sa reputasyon ng pamilya, nakakuha ako ng silid na ito. Ngayon, bibigyan ko kayo ng masarap na pagkain mula sa pamilya. Makikinabang sa karangyaan ng pamilya. Haha, ang magandang Ginoo ay naging bahagi na ng pamilya. Sa hinaharap, magpapasalamat ang iyong pamilya sa iyo. Ay, hindi pa nga nakapasok sa silid pupunan. Huwag munang tawaging Ginoo. Nandito na ba ang lahat? O, may isang pinsan pa na hindi pa dumadating. Anong pinsan? Ang taas ng ulo niya. Gutom na ako. Huwag nang maghintay, umalis ka na. However, nasabi mo na ba kay Mengli? Hindi naman siya mawawala ng respeto sa iyong kasal, di ba? Kakalabas lang ni Shen Mengli sa kanyang pamilya. At ngayon, nakakita ako ng ganitong magandang asawa. Baka natatakot siyang ma-stress, kaya ayaw niyang dumating. O kaya naman, marunong talagang makipag-usap ang aking misis. Halika, halikan mo ako. Nahuli ako. Mengli, tayo'y mga kamag-anak na talagang magkakilala. Hindi ka ba nagmumukhang mahirap na nagkukunwaring mayaman? Huli na ako. Hindi ka ba nagmumukhang mahirap na nagkukunwaring mayaman? Yaya, ang suot ko ay pinili ko lang basta-basta. Walang pretensyon. Inay, hindi mo pa alam, ano. Ngayon si Mengli ay nagsasagawa ng malaking negosyo. Nasisira ang reputasyon ng babae. Kahit gaano pa karami ang pera, anong silbi nito? Driamli, sa pagkakataong ito, pinapahiya mo ang pamilya mo. Nawawala na ang respeto sa amin dahil sa'yo. Hindi naman ganito ang usapan. Kung nakakapagpa siya kung ano ang nakakahiya o hindi, hindi naman ikaw. Ang mahalaga ay kumita tayo ng pera para makapamuhay ng maayos. Driamli, anong ibig mong sabihin yan? Hindi ba't parang sinasabi mong kaming lahat ay naiinggit sa'yo? Ang batang ito ay walang galang. Kumikita ng konting pera, ipinagyayabang pa sa kasalanan ng iba. Ngayon ay ang engagement party ng pinsan kong babae. Huwag na kayong magtuon ng pansin sa akin. Kung hindi, para talagang naiinggit kayo sa akin. Isang babaeng di marunong magpasalamat. Kaya naman siya pinalaya sa bahay. Hindi ko pa naitanong kung sino po kayo. Ito ang aking asawa. Ikatlong anak ng punong ministro ng kasalukuyang henerasyon. Shen Mengli, sa suot mong sira-sirang damit. Isang salita lang mula sa aking asawa. Makakaya mong isara agad ang tindahan mo. Dahil hindi naman ako welcome dito. Kaya hindi na ako magtatagal pa. Isang maliit na negosyante, na sobrang arugante. Hindi ko kailangan ang bayad mo, Tres. Isang maliit na negosyante, na sobrang arugante. Hindi ko kailangan ang bayad mo, Tres. Dito na. Hindi ko ito in-order ng mga putahe. Ang halaga ng pagkain at alak dito ay hindi bababa sa 10,000 pila. Tunay ngang hindi nagsisinungaling ang Tahilu sa kanyang pangalan. Lahat ng putahe ay may tamang kulay, amoy at lasa. Ito ay para lamang sa mga makapangyarihan sa lungsod. Hindi para sa mga bagong yaman. Hindi ito basta-basta mabibili ng mga mayayamang magsasaka. Ang mga putaheng ito ay munting handog mula sa akin. Pakisiyahan ninyong lahat. Hindi pa sapat, susugo ko pa ang kasama ko. Sino po ang lalaking ito? Ay naku. Siya po ay ang kalihim ng pagsusuri sa hukumang pagsisiyasat. Sa totoo lang, siya ay mula sa malaki ang karangalan niya. Kahit ang kalihim ng pagsusuri ay naabala sa isang pagkain. However, ikinasal ka na sa isang napakayaman at makapangyarihang pamilya. Mas maganda pa rin kaysa sa mga taong nagbebenta ng sarili para kumita. Talagang nakikilala tayo sa mukha natin.
Pagpupugay, Ginoong Shangshu. Binibining Shen. Saan po kayo patungo? Hindi niyo pa nga natikman ang pagkain. Kilala niyo ako. Kilala niyo ako. Ngayon, kahit sino na may dangal. Hindi kayo hindi kilala. Tagapangasiwa Shen. Ako, ang Shangshu ng kagawaran ng hustisya, ay madalas ding bisita ninyo kahit hindi ninyo pinapansin. Ah, Ginoong Shangshu pala ito. Patawarin po ninyo ang aking pagkakamali. Hindi po ako karapat-dapat. Si Binibining Shen ay nasa bilangguan ng kagawaran ng katarungan noon. Aking pagkukulang po iyon. Kasalanan ko po ang hindi mahigpit na pagdidisiplina sa mga tauhan. Ituring na lang po nating pagpapatawad mula sa kagawaran ng katarungan ang hapunang ito. Salamat po sa inyong kabutihan, Ginoo. Ngunit ang hapunang ito ay wala po akong kinalaman. Sa ibang araw, ibabalik ko sa iyo ang salu-salo na ito. Bakit hindi ka ang nag-aasikaso dito, Yen? Shen. Ginoo ng ministro. Ngayon ay ang salu-salo para sa aking kasunduan. Napakabait ng Ginoo na nagbigay ng upuan. Naiilang ako sa pagtanggap nito. Salamat, Ginoo. Sino ka? Ay. Anong nangyayari? Mukhang hindi kilala ng Ginoo na ito. Ang asawa ni Taor. Maraming mayayamang tao sa lungsod. At ang ating manugang ay hindi naman opisyal sa gobyerno. Minsan mahirap talagang makilala. Ngunit mukhang kilala niya si Shen Mengli. Hindi ba kilala ng Ginoo siya? Ito ay anak ng punong ministro. Ang anak ng punong ministro ay hindi pa ba isang buwan? Kakatapos lang ng isang buwan. Hindi ba't ang ikatlong anak ni Lord ay isang buwan pa lang ang edad? Kakabuwan pa lang niya. Abala ang mga nakatatandang opisyal. Malamang nagkamali lang sila. Hahaha, maraming abala sa hapunan ngayon. Sa susunod na araw, pumunta kayo sa bahay ni Lord. Ihahanda ko ng maigi ang pagtanggap sa inyo, hahaha. Naalala ko na. Ikaw ba yung maliit na kawani sa inyo na nag-aalaga sa trabaho sa banyo sa bahay ni Lord? Ikaw ang pangatlo sa ranggo sa bahay. Laging tinatawag na anak sa ibang tao. Tawag sa iyo ng lahat ay 3 anak. Ikaw nga iyon. Talaga namang 3 anak. Kaya naman ang pinsan kong ito ay talagang nakahanap ng magandang kasal. Ikaw, hindi ka man lang naglilinis ng inidoro. E di ako ay may maruming kamay. Anak, ano bang nangyayari dito? Mukhang walang gustong kumain sa hapunang ito. Tiya, pinsan, ako muna ang aalis. Ginoong Shangshu, magkita tayo ulit kapag hindi ka na nagpapanggap. Inang Ace din, mag-ingat ka. Kayo na ang magbayad sa pagkain ito. Hala! Mahal na Ginoo, pakiusap naman. Bigyan mo kami ng 2 barya. Maganda ang araw ko ngayon. Bibigyan kita ng dagdag. Salamat, Binibini. Salamat sa iyong kabutihan. Chen Shaijing. Bakit ikaw? Salamat, Ginoo. Salamat sa iyong kabutihan. Chen Shaijing. Bakit ikaw? Ayaw kong makita ni Little Bao na ganito ang itsura ng tatay niya. Mas mabuting tumakbo ka palayo habang dala ang salaping ginto. Shen Mengli. Akala mo ang galing-galing mo, ha? Hindi ko kailangan ang iyong pagtulong. Kung hindi lang dahil kay Xiao Bao. Hindi sana niya binanggit ang maliit na bastos na yun sa akin. Chen Shaijing, wala ka bang konsensya? Paano mo magagawang siraan ang sariling anak? Haha. Kahit pa umangat ka ng husto. Hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na anak ka ng isang mabahong babae. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. 5 taon na ang nakalipas noong gabi ng kasal. Ibinenta kita sa isang makapangyarihan. Yung maliit na bastardo. Hindi siya talaga aking anak. Ano nang sinabi mo? Kanino mo ako ibinenta? Alam ko lang na siya ay isang makapangyarihan sa palasyo. Siguro isa siyang matandang tao. Kaya, ngayon alam mo na. Bakit hindi ko kailanman nahawakan yung maliit na hayop na yun? Pag nakita ko siya, nakakainis. Sa mga taon na ito, hindi kita nahawakan. Dahil ayoko sa'yo kasi madumi ka. Chen Shaijing. Paano ka nangahas gawin yan?
Siyempre, para sa promosyon at pera. Ha! Pero ngayon, wala nang mahalaga niyan. Kahit anong gawin mo ngayon, hindi mo maaalis ang kahihiyan na ito. Salamat, Xiao Bao. Wala kang kinalaman dito. At saka, mamatay ka na. Anong karapatan mong ganyan ang trato sa akin? Noong una, bulag talaga ako. Nagpakasal ako sa isang ganitong hayop na mas masahol pa sa hayop. Ako ay isang maruming babae. Anong karapatan kong mahalin siya? Hindi ba't pupunta tayo sa kasalan? Bakit ka nalasing ng ganito? Huwag mong alalahanin ako. Umalis ka, gusto kong uminom. Bigyan mo ako ng alak. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Sobrang nag-aalala kami ni Xiaobao para sa iyo. Ang manghula. Tatanungin kita ulit, gusto mo ba ako? Ikaw ang patuloy na umiiwas sa aking sagot. Gusto ko. Siyempre gusto ko. Ngunit kasal na ako. At may anak pa. Isang mabuting lalaki tulad mo. Dapat makasama ang mas mabuting babae habang buhay. Para sa akin, ikaw ang pinakamabuting babae sa buong mundo. Kapalaran. Gusto ko lang makasama ka habang buhay. Maging mabait ka naman. Bigyan mo ako ng 2 tanso ko. Amoy pulubi ka. Bingi ka yata. Ginoong Ministro. Ginoong Ministro. Chen Shaijing. Alam mo na hindi ako ang may kasalanan dito. Lahat ng ito ay kasalanan ni Chen Menglin, ang pangit na babae na iyon. Ginoo, kalihim. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Muling makabalik sa Minbubuno. Tiyak na aalagaan kita ng buong puso. Gusto mong maghanap ng pagkakataon na siraan si Ginoong Shen, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, nakasiguro na ang Emperatrice Dowager na ang biyanan mong apo ang magiging asawa. Huwag ka nang mangarap pa. Alam ko na may suporta si Ginoong Shen sa likod ni Shen Mengli. Ilang mga babae ang nandito sa palasyo, di ba? Siguradong hindi siya magtatagal na pabor sa kanya. Kung hindi rin magtatago ang prinsipe sa kanyang tunay na pagkatao. Narinig ko na ang prinsipe ay buong puso kay Miss Shen. Nakatago ang kanyang pagkatao para maprotektahan si Miss Shen. Para maiwasan ang gulo. Pero sa totoo lang, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Dahil sa'yo ba? Narinig ko sa iyong biyenan noong 5 taon na ang nakalipas. Para sa iyong kinabukasan, inayos mong mag-alaga si Miss Shen sa isang mahalagang tao. Noong panahong iyon, ang prinsipe ay ginamitan ng gamot ng isang taong may masamang balak. Sa isang di inaasahang pagkakataon, pumasok siya sa kwartong inihanda mo. Ang ugnayan ni na prinsipe at Miss Shen, na itakda na mula noon. Ganito ang sabi. Noong nakaraang taon, ang taong nakasama ko sa isang gabi ay ang prinsipe. Ang apelyido niya ay Chen. Ngayon, pupunta na ako upang ikasal sa aking bagong asawa. Kapag nakakita ka sa kalye sa hinaharap, tandaan mong lumayo ka. Kanino mo ako ibinebenta? Wala ka bang konsensya sa mundong ito? Paano mo magawang siraan ang sarili mong anak? Hindi nyo alam na nagdaang magdamag kayo magkasama. At hindi nyo rin alam na si Xiao Bao ang kanilang anak. Ha 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 ha. Bakit ka natawa? Hindi ka naman siguro nasiraan ng bait, ano? May mata ang langit. Sa wakas, darating na ang kayamanan at karangyaan ko. Ha 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 ha. Bata, pumasok ka at maglaro. Marami akong kayamanan dito, bata. Sa wakas, may magandang katawan na. Tulad ng sinasabi ni Shen Mengli. Lumayo ka. Ganda. May magandang negosyo akong maipapakilala sa iyo. Layo ka dyan, patay na pulubi.
Huwag mo akong istorbohin. Huwag magmadali sa negosyo, huwag mo akong paalisin. Kung magtagumpay ang bentahan na ito, sisiguraduhin kitang hindi magugutom kahit ilang henerasyon pa. Mukha kang tao na may kapangyarihan dito. Ano ang iyong utos? Paano kung gawing prinsesa ng tagapagmana ang iyong asawa? Mas mabuti pang lumuhod ka at magbigay ng 3 malakas na pagsaludo sa akin. Tawagin mo akong buhay na bodhisattva. Ibinigay ko ang aking sarili para matikman mo ang karne. Mas mabuti pa kaysa kayama. Humihila ng erhu, puro kalokohan. Hihi! Tama bang kalokohan? Sumama ka sa akin at malalaman mo. Basta't may pera, gagawin ko ang kahit ano para sa iyo. Ganito, hindi pwedeng basta-basta kuhanin ang pera. Hanap ka ng batang lalaki na mga 5 o 6 na taong gulang para maging anak mo. Dito sa amin, hindi kami kulang sa mga batang walang ama. Hindi ko alam kung anong klase ang gusto mong asawa. Huwag kang magbibintang. Ang asawa mo ngayon ay ang prinsipe ng hari. At ako naman ay magiging susunod na duke. Ha ha ha. Sa mga nakaraang araw, kukunin ko si Jasmine mula sa Prince Mansion. Mag-ayos ka na. Mahal na prinsipe, balak mo na bang sabihin ang katotohanan kay Yan? Shen, pinayagan na ako ng aking ama na gawing asawa siya. Napakaganda nito. Nababahala ako na hindi ka papayagan ng emperador na mag-asawa ng isang karaniwang babae. Ako po si Chen Shiji, nagmamakaawa sa prinsipe. Mahal na prinsipe, hindi ko ba nasabi sa iyo? Ayaw ko nang makita ka. Ang aral ng prinsipe. Inaalala ko ito ng mabuti. Dumating ako rito nang may mahalagang sasabihin. May mahalagang bagay akong ipapaalam. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa dakilang kin? Lumayo ka. Hoy, hoy. Ito ay 5 taon bago ang alamat. Sandali lang. Ituloy mo. Kaharian, 5 taon na ang nakalipas, kayo ay nilason. Isang mabait na babae ang nakasama mo ng isang gabi. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kayo nagkita. Ngunit ang babaeng iyon ay labis na nagmakaawa sa loob ng 5 taon. Paano mo ito nalalaman ng napakalinaw? Ipinainom mo sa akin ang gamot noong gabing iyon. Kahit nabigyan mo ako ng 100 tapang, hindi ko kayang magplano. O, mahal na Ginoo. Sa totoo lang, ang babaeng iyon ay pinsan ko. Parang usok. Lumabas ka na. Mahal na prinsipe, hindi pinabayaan ng langit ang may mga pangarap. Sa wakas, nakita na kita muli. Parang usok. Lumabas ka na. Mahal na hari, hindi pinabayaan ng langit ang may mga pangarap. Sa wakas, nakita na kita. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Mahal na hari, talagang hindi mo naaalala ang nangyari noong gabing iyon. Minsan mong sinabi na kasama mo ako ng isang gabi. Kaya tinanong kita, anong araw ang araw na iyon nang tayo ay nagsama? Naalala ko na iyon ay araw ng kiksi. Ang prinsipe ay pumasok sa aking kwarto na may gamot sa inumin. Nakita ko na ang prinsipe ay labis na naghihirap. Kaya ginamit ko ang pulang seda upang takpan ang mukha. Ibinigay ko ang aking pagkababae sa prinsipe. Dati ay nahihiya ako dahil sa kahihiyan nito. Ngunit hindi ko alam na tinulungan ko siyang magtago ng lihim. Nang mapansin ko, ang sanggol ay ganap ng nabuo. Kaya ipinanganak ko ang bata. Sa mga taong ito, hindi ko alam kung ilang beses akong napahiya. Sa wakas, umaasa akong kayo ni Kagalang-galang ay magtutulungan. Ang babaeng ito ang nagkaanak kay Kagalang-galang. Iyan ang Dragon Vein. Ayon sa alituntunin, dapat siyang italaga bilang prinsesa ng tagapagmana. Kaya si Binibining Shen ay hindi ba? Bakit hindi niya ako hinanap sa loob ng 5 taon? Hindi ko noon alam ang pagkakakilanlan ng kanyang kahalagahan. Maraming tao sa paligid. Wala akong mapuntahan para hanapin siya.
Araw-araw ay naririnig ko mula sa pinsan ko ang tungkol dito. Tama ang bawat detalye ng nangyari. Doon ko nalaman na ang ama ng bata ay ang kanyang kahalagahan. Kasinungalingan yan. Alam mo ba ang kaparusahan sa pagpapanggap bilang tagapagmana ng trono? Totoo talaga ang bagay na ito. Kanyang kahalagahan. Noong araw na iyon, kami ng mga nakatataas sa punong hukuman ay nasa isang restoran. Nakatira ka sa kwarto numero 1 sa langit. Tama ang mga araw sa kwarto na ito. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa dugo ng kaharian. Hindi ako makapaghihintay na itago ito. Pakiusap, mungkahi, maging malinaw ang iyong pag-iisip. Malaki ang usapin na ito, Ginoo. Sa palagay ko, mas mainam na si Taiyuan ang mag-imbestiga. Magmadali ka na. Wow, ang ganda na ng sulat ni Xiao Bao. Siyang nagturo sa akin si tatay. Magandang sulat. Sabi pa ni tatay na dadalhin ako para sumakay sa malaking kabayo. Asawa. Asawa. Bakit parang wala ka sa sarili? Hindi ka ba magaling? Wala naman. Dumating na si Ginoong Huang. Umupo ka muna, ako ang gagawa ng tsaa. Hindi na kailangan. Sabi ko, kapag sinabi kong gawin, gagawin ko. Ano ba ang ginagawa ng dalawang ito? Ano ang kinalabasan? Dinala ko ang tao sa Imperial Hospital. Inilabas ang labi ng yumaong emperador. Ginamit ang paraan ng patak ng dugo para sa pagsusuri ng pagkakakilanlan. Tunay ngang naabsorb ng labi ng yumaong emperador ang dugo ng bata. Magkaugnay ang dugo at buto. Kung walang ugnay ang dugo, hindi makakapasok ang dugo ng mga susunod na henerasyon sa mga labi ng mga ninuno. Mukhang ang batang iyon ay talagang akin. Gusto mo bang dalhin si Gen? Shen pabalik sa Prince Mansion, Your Highness. Nasaktan na si Mengli isang beses. Hindi dapat maulit ang kanyang mga naranasan. Ngunit kailangan kong kilalanin ang batang iyon. Isettle mo muna ang tao. Pagkatapos kong ipaliwanag kay Mengli, saka natin pag-usapan. Anong sinabi sa'yo ni Kuya Huang? Walang malaking bagay, yun lang. Sa manghula, may itinatago kang sikreto sa akin. Sa manghula, may itinatago kang sikreto sa akin. Ginoo Meng. Inay, huwag kang magduda. Tunay na ama mo, hindi ka kailanman nanloko. Bobo, nanliligaw lang si inay. Siya ang aking asawa. Paano ako hindi maniwala sa kanya? Baka sobrang pagod lang ang katawan mo nitong mga nakaraang araw. Gagawa ako ng sabaw para sa iyo para mapalakas ka. CJ. Anong tinitingnan mo? Hihi. Miss, ang ganda ng glow mo nitong mga nakaraang araw. Tunay ngang kakaiba ang sirop na iyan. Huwag ka nang magbulaan, magbenta ka na lang ng mga paninda mo. Malinaw na nakalimutan mo na ang kaibigan dahil sa isang tingin. Mukhang kailangan ko na ring magpumilit sa babae. Maghanap ka na ng asawa para sa akin. Ay, ano itong sulat na ito? Hindi ko alam kung sino ang naglagay niyan sa aparador. Malamang para sa iyong ginang. Natutulog na si Xiao Bao, tayo na. Anong nangyari? Bakit ang itim ng mukha mo? Totoo ba ang sinasabi sa liham na iyon? Ako ang nagpalaki sa iyong asawa ng ilang taon. Naway maibalik mo sa akin ang isang masaya at mapayapang tahanan kahit na ikaw ay ulila at may asawa lamang. Roommate, pakinggan mo ako. Kakalabas ko lang ng balitang ito. Pwede bang huwag mo na akong lokohin? Pwede bang huwag mo na akong lokohin? Meng Li,
Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Kakalabas ko lang na mayroon akong anak. At saka, nangyari na iyon sa nakaraan. Ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Sinabi din ito sa akin ni Chen Shaijing. Isang salitang pag-ibig. Kayang sabihin ng lalaki ng napakagaan. Ngunit sa pandinig ng babae, ito ay habang buhay. Ako ay mananagot sa batang iyon. At mananagot din ako sa iyo at kay Little Bao. Pagkatapos kitang makilala, maraming nangyari. Akala ko noon na maaari tayong maging masaya ng ganito magpakailanman. Palagi kong tinatanong ang sarili ko, kung karapat-dapat ba talaga ako sa swerteng ito. Ngunit sa huli, nalaman kong lahat pala ito ay isang panaginip. Isang ilusyon lamang. Hindi ka namumuhay sa isang ilusyon. Ikaw ang aking asawa, may sakit man o wala. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Naalagaan ka at si Little Bao. Pangalagaan ang ating pamilya. Marami na ang may 3 o 4 na asawa sa mundong ito. Ngunit ako, si Shen Mengli, ay ayaw kong hatiin ang kaligayahan sa iba. Paano ko naman aagawin ang minamahal ng iba? Meng yun. Magbibigay ako ng matitirhan para sa mag-ina na iyon. Pagkatapos, mabubuhay na tayo ng maayos sa sarili nating paraan. Kung talagang pumayag ka. Ano naman ang ibig sabihin ni Kui Wan? Palagi kang tama sa iyong mga hula. Dapat ay nakikita mo na ang ating kapalaran, hindi ba? Ang ating kapalaran ay nagsisimula pa lamang. Maaari tayong magsama hanggang sa pagtanda. Sayang, nagkamali ka sa pagkakataong ito. Makatarungan, di ba? Mga antigong bagay. Nangako ako kay Xiao Bao na hindi ko siya iiwanan na walang ama. Paano naman paniwalaan ang mga sinasabi ng bata? Kanina, noong nagpaalam si Lola sa great-grandmother, sabi ni great-grandmother, huwag nating paghiwalayin ang pamilya natin. Anak, dumating ka na rin. Xiao Bao, bakit ka nagising? Xiao Bao, bakit ka nagising? Inay, ayusin na niya ang mga damit. Baka aalis na tayo sa malayo. Kung maghihiwalay tayo, maiisip mo ba si Papa? Ayokong pumunta kahit saan. Kung aalis si Inay, dapat mo siyang pigilan. Bago ka nakilala ni Inay, hindi pa siya kailanman natuwa ng ganito. Kailangang palaging kasama mo siya, ha? Sige, sasamahan ko siya. Inay, ayokong umalis. Gusto kong kasama si tatay. Maliban na itinuro ni Inay sa'yo, na hindi natin dapat kunin ang hindi atin. Mabilis mong isulat ang makatwirang sulat. Pupunta ako para kunin ang makatwirang liham. Sige, magsulat ka na ng hiwalayan. Nakita ko ang swerte. Ngayon ay araw ng pagbagsak ng taon. Hindi magandang maglakad-lakad. Tumigil ka. Tumigil ka. Bakit niyo ako hinaharang? May mga magnanakaw sa lungsod. Lahat ng lungsod ay mahigpit na nakabantay. Bawal lumabas ang lahat. Sinasabi ko na hindi magandang lumabas ngayon. Bumalik na lang tayo at pag-usapan ito. Siyo daw, dapat ay nagbabantay ka sa pintuan at hindi pinapayagang pumasok ang sinuman.
Bakit mo ako pinipigilan na lumabas? Anong kalokohan ang iniisip ng Ginoong Huang? Isang tanong lang at napahinto na siya. Kung hindi ka dapat humarang, hayaan mo na akong umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Huwag akong pigilan, hindi ako makaalis. Huwag akong pigilan, hayaan mo akong umalis. Hindi mo ako pwedeng hayaan na umalis. Huwag mong saktan ang aking asawa. Sino ang may lakas na hadlangan ang tungkulin? Papatayin kita. Mag-ingat ka. Oh, masakit. Huwag kang gumalaw, dadalhin kita para magpagamot. Ang tatay mo talaga ay astig. Ang bodha ay hindi dapat lokohin. Hindi ako titigil sa inyo. Gumagawa rin kami ng aming tungkulin. Pasensya na po. Magtipid ka. Mengli, walang kailangan pang sabihin. Pagkatapos ng pagbabawal, aalis na ako. Pero bahay mo ito Binili mo ang bahay na ito sa akin. Ibabalik ko na sa'yo ngayon. Yung 1 o 2 silver. Hindi na kailangang ibalik. Hindi pa kumakain si Inay at si Itay. Bata pa. Aalis na ako magwalis. Ayos na yan. Tatay, Inay, dinadala ko ang pagkain ninyo. Ang mga babae ng kapatid ay laging salungat ang sinasabi at nararamdaman. Hindi ka lang dapat manghula. Kailangan mo rin silang pasayahin. Salamat, Xiao Bao. Natanggap ko ang puso ng iyong ina. Malamig na, mag-ingat na huwag magkasakit. Mabuting ama siya. Sayang, huli ang pagkikita namin. Hindi ko kasalanan. Ikaw, pakawalan mo ako. Ayos ka lang ba? Meng Li, alam ko ang nararamdaman mo. Maniwala ka sa akin. Ayos ko itong aayusin. Huwag mo akong pilitin na hampasin ka. Ano ba ikaw? Ha? Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa sarili mo. Hindi ako papayag na maging pangalawang Kwiwaner. Kagalang-galang na prinsipe. Bakit ka nandito sa ganitong oras? Kagalang-galang na prinsipe. Sinabi ng ministro ng hukbo na itanong kung hanggang kailan ka magpapahinto sa paninigarilyo. May mga usap-usapan na umabot na sa palasyo. Kawalang hiyaan, sinabi ko lang na bantayan ang pintuan. Sino ang nagsabing talagang tumigil siya sa paninigarilyo? Aatasan ko na siyang bawiin ang pagbabawal sa pagsasalita. Ngunit, mahal na Ginoo, sa puntong ito, hindi na maitatago ang iyong pagkatao. Ngayon, pag-usapan ang bagay na ito. Magpapalala lamang ito ng sama ng loob ni Mengli sa akin. At pati na rin ang batang iyon. Dahil ito ay isang dragon vein. Kailangan itong magkaroon ng pangalan. Kumusta na ang mag-ina ngayon? Inilagay ko silang dalawa sa labas ng palasyo. Araw-araw pinapakain ng malalaking isda at karne. Sobrang aliw nila. Kahapon pa nga nagrereklamo na gusto nilang kumain ng buong inihaw na tupa. Sabi mo kaya ba ng batang lalaki na iyon kumain ng karne ng tupa? Siyempre naman. Grabe. Isang buong tupa pa. Nabusog silang dalawa ng husto. Naku, paano ko ito nakalimutan? Hindi kayo pwedeng kumain ng karne ng ovine ni Haring. Pwede bang tanungin muna ako bago bumili niyan sa susunod? Si Xiao Bao magka-ortikarya kapag kumain ng karne ng ovine. Si Xiao Bao ay tulad ko at ni Haring. Kapag kumain ng karne ng ovine, magka-ortikarya siya.
Pero yung batang lalaki, pagkatapos kumain, wala siyang kahit anong sintomas. Hindi ba't agad na arestuhin si Chen Shijin? Kailangan talaga imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Chen Shijing, pinagsabihan na kita. Pagpapanggap na tagapagmana ng trono. Pero kasalanang kamatayan. Lahat ng sinabi ko kanina ay totoo, Your Highness. Pakisuri ninyo ng mabuti, Your Highness. Sa tingin ko, hindi ka titigil hanggat hindi mo makuha ang gusto mo. Iangat mo na ang inumin. Bigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sino ba talaga ang batang iyon? Ako po ay inosente, Your Highness. Hindi po ako nagsinungaling. Sige, pumunta ka sa ibaba at magreklamo ka kay Haring Araw. Ginoo. Ginoo, sinasabi ko na, tanga ka talaga. Hindi ka pa pwedeng pumatay sa amin hanggat hindi mo sinasabi ang katotohanan. Kung sasabihin nila, mamamatay kaming lahat. Kuya, pupunta ako para magpalit ng katawan. Hindi ako nakikipaghabulan sa iyo. Sa huli, ano ba talaga ang nangyayari? Ako ay isang dalaga mula sa liwayway na templo. Siya ang nagbayad sa akin para kunin ako. Ang batang iyon ay anak ng isang kapatid kong babae. Hindi ko rin alam kung sino ang tatay niya. Kung hindi akin ang batang iyon, paano siya makakapasa? Sa mababang yugto ng termino, ay lemonada. Pinainom namin siya ng lemonada ng 3 araw. Nakuha niya ang paraang ito mula sa isang pulubi. Kailangan mo lang uminom ng maraming lemonada. Magiging sanhi ng pagdilute ng dugo sa katawan. Sa loob ng tiyak na panahon, kung ito man ay pagkilala sa ugat o pagkakasunduan, ang dugo ay matutunaw. Ang laki ng iyong tapang. Yung ligaw na anak na nagpapanggap na prinsipe. Una, putulin ang mga kamay at paa. Nakatago mong lihim ay nahayag na. Ano pa ang dapat pag-usapan? Huwag po, mahal na Ginoo. Nais ko lang talagang makabangon noon na wala ako sa katinuan. Dahil kay Shen Mengli. Pakiusap, patawarin mo na ako. Okay, Kiki. May mukha ka pang humingi ng pabor kay Mengli. Hindi mo alam, Ginang Jin. 5 taon na ang nakalipas sa aking plano. Si Shen Mengli ay nakasama mo sa isang gabi. Kayo ang nagtaguyod ng inyong kapalaran. Sabi mo, 5 taon na ang nakalipas, ang babaeng natutulog sa tabi ko ay si Mengli. Sabi mo, 5 taon na ang nakalipas, ang babaeng natutulog sa tabi ko ay si Mengi. Nandito ka pa rin at pinaparatangan ako. Ang gabi ng Kiksi 5 taon na ang nakalipas ay ang araw ng inyong kasal. Tama, iyon ang araw ng aming kasal. Mahal na prinsipe, iyon ang gusto ko. Pangkat ng panlong. Dinisenyo ang pagkabirhen ni Shen Mengli para sa isang makapangyarihang tao. Hindi ko inasahan, mahal na Ginoo, na nalagyan kayo ng gamot at napasok sa maling silid. Dahil sa inyong katayuan, hindi naglakas loob ang makapangyarihan na magsalita. Kakaalam ko lang din ito ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ng araw na iyon, nagdalang tao si Shen Mengli ng inyong anak. Si Xiao Bao ay anak namin ni Mengli, kaya hindi na nakapagtataka na parang kami ni ama at ako. Kapag kumakain siya ng lamong, nagkakaroon siya ng pantal. Nang sinabi ni Haring tungkol dito, ako ang naging tagapag-ayos ng inyong dalawa. Kung wala ako, hindi sana kayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Ay, sa ganitong paraan mo minamaltrato ang iyong asawa. Hindi ba't sobra na iyon? Kakagising lang ni Xiao Bao, tapos kaagad. Bakit ka nandito? Hindi ba naka-lockdown sa labas? Mulin, pakiusap, tulungan mo ako. Tulungan mo ang anak ko. Kinuhang ng prinsipe ang anak ko. Kung hindi mo siya maililigtas, hindi na niya mapapanatili ang buhay niya. Sinasabi mo, ang kasalukuyang prinsipe ang nakuha kay Chen Shijing. Tanging ikaw lang ang makakatulong sa kanya sa buong mundo. Kahit sino man, na humuli sa kanya, siya rin ang may kasalanan. At saka, ang humuli sa kanya ay ang prinsipe. Walang silbi ang pagpunta mo sa akin. Paano magiging walang silbi? Yung manghula. Ako ang prinsipe ng kasalukuyang dinastya. Siya ang iyong asawa. Anong sinasabi mo? Sinabi ko na sa iyo ang totoo.
Sa totoo lang, ang taong nag-occupy sa'yo isang gabi 5 taon na ang nakalipas. Ay ang prinsipe na ito. Nakita niya ang iyong kagandahan. Kailangan niyang agawin ang iyong katawan sa gabi ng iyong kasal. Huwag mong sabihin na anak ko siya. Kahit na ang buong palasyo, mga mambabatas at kawal. Sino mang tatanggi sa kanyang utos? Sa mga taong ito, ang puso ko ay naghihirap. Kaya ganoon ang trato niya sa'yo. Huwag mong sisihin siya ng sobra. Kailangang iligtas ang buhay niya. Nasaan sila? Lahat kayo, lumayo kayo. Mengli, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sinabi ko ang pagkakakilanlan ko dahil ayokong magalit ka. Hindi ko sinadya na lokohin ka. Hindi mo na kailangang magsalita. Alam kong hindi mo ako niloko. Mula ngayon, hindi na kita iiwan. Tawagin ang tao. Ano ang utos ng prinsesa? Ihatid pababa ang taong ito. Parusahan silang lahat ng patas. Kahalili, sa hinaharap, magiging tulad ka ba ng ama mo? Na may 3 palasyo at 6 na harem. Hindi mo pa ako nasasagot. Shen Mengli. Sa totoo lang, maraming taon na ang nakalipas. Napagpasyahan ko na sa buhay na ito, ikaw lang ang aking ibigin.